Napakadami na talaga sa ngayon guys ang nagkakagusto nga po sa underbone category. Eto kasi guys yung tipo nga pong motorsiklo na kahit nga po nasa maliit na engine displacement meron din naman talagang napakaangas na forma. Napakaangas din po ng kanyang mga physical appearance, samahan mo pa yung bodyworks na talaga naman pong napaka-quality, and higit pa dyan guys, pagdating naman sa kanyang makina kahit nga po nasa maliit na engine displacement lang siya hindi ka naman talaga mabibitin pagdating sa kanyang power output. Katulad na lang po sa kanyang maximum power and maximum torque na talaga naman pong ibibigay niya kung ano man yung gusto mo. Sa apat na mainstream brand nga po guys, si Suzuki na lamang po talaga guys ang napag-iiwanan. Yes po, alam naman natin guys dito sa Pilipinas talaga naman pong kinikilala pa rin po na King of Underbone ang kanilang underbone. Walang iba nga po kundi si Suzuki Raider 150 Fi. Pero alam naman natin guys na napakadami na po talaga pong naglabasan na iba't ibang underbone, lalo na nga po dito sa Pilipinas, at isa nga po dyan guys si Yamaha na nananaig nga po ngayon dito sa atin dahil yung kanila nga pong Yamaha Sniper 155 na BVA nga po na talaga naman pong napakasulit ng features at sama mo pa ng mga technology na nadagdagan nga po na talagang masasabi mong isa na rin po siya na King of Underbone. Pero dito nga sa video na to guys is pag-uusapan natin ang isa nga po sa rumor na talaga naman pong makikitaan na rin natin ng konkretong ebidensya na si Suzuki nga po is meron nga pong ilalabas na bagong underbone. And yes guys, kapanapanibik nga po ang underbone na ito dahil ang itsura nga po at ang kanyang physical appearance and bodyworks is sasabay na rin po sa ibang mga underbone na ibang motorcycle brand. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Suzuki Smash 150cc Fi, and ito nga daw po guys is naka 4 valves na, and ito po is naka dual overhead cam na ang kanyang makina. Wow! Sobrang angas at sobrang lakas talaga ng performance na ipapakita ng motorcycle na to kung ito man is ilalabas na Suzuki. Bakit? Dahil sa alam naman natin guys na yung kanyang nga pong namamayagpag na underbone dito sa atin sa ngayon is yung Suzuki Raider 150 Fi talaga naman pong kinikilalang King of Underbone. Ngayon guys, bakit nga ba natin na pag-uusapan ang topic natin sa ngayon? Dahil sa alam naman natin guys na sa ngayon is nagugustuhan talaga ng mga ibang riders is yung physical appearance din po ng motorsiklo, at alam naman natin guys na dito sa Pilipinas bentang-benta din po talaga yung mga underbone na meron nga pong mga aggressive looking, yung tipong talagang street GP kung titignan. And okay din naman po ang Raider, wala namang problema sa kanyang physical appearance. Kung titignan mo, masasabi mong King of Underbone talaga siya dahil naiiba siya pagdating sa kanyang itsura. And syempre guys, pagdating sa originality, yung ganito nga pong postura na motorsiklo na underbone is kay Raider nga po ito nagsimula. Masasabi nga rin po natin na meron man mga nauna mga 2-stroke engine pa nung mga panahon na yun, pero pagdating nga po sa 4-stroke engine, ito nga po guys na Raider 150 Fi ang isa sa talaga na pong masasabi natin meron nga pong physical appearance na napakaangas din naman ng pagkakatindigan. Kung pag-uusapan natin guys yung Suzuki Smash 115 Fi nga po ni Suzuki, meron din naman po talagang performance to na hindi din naman talaga basta-basta. Kahit nga po 115cc lamang po ang kanyang engine displacement, hindi din po ito pipitsugin guys, lalo na nga po sa kanyang performance. Alam nyo ba guys na ang motorsiklo na to is kaya niya nga pong mahit ang kanyang top speed sa bilis na 130 kph. Can you imagine that guys kung gaano kalakas yun?
Kaya para sa isang 115cc nga po na engine displacement ng motorsiklo tapos underbone category pa nga po na meron nga pong manipis na body posture, meron nga pong manipis na mga kaha na kung titingnan natin ay medyo masasabi natin meron din pong aerodynamics design. Malakas na nga po yung top speed na yan para nga po sa ganyang motorsiklo. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin yung Raider 150 Fi. Ang Raider 150 Fi guys, ang isa sa talaga naman pong kinikilalang malakas na underbone. Meron nga po ito guys na high revving performance engine nga po, kaya makikitaan nga rin po natin na meron siyang may malakas na torque, samahan mo pa na meron nga pong dulo ang kanyang power performance. Kaya masasabi natin yung kanya nga pong makina guys is meron talagang magandang performance, malakas na power output, and syempre naka dual overhead cam to na masasahan natin na hindi nga po ganun ka-vibrate ang kanyang makina. Kamusta naman ang Raider guys pagdating sa kanyang performance? Alam nyo ba guys na ang kanyang top speed is hindi talaga biro? Tingnan nyo guys ang isang video na ito. Ngayon guys, bakit nga ba napag-usapan natin ang motor na Smash ni Suzuki at ang Raider? Ito nga guys ang isa sa talaga naman pong kapanapan na big dahil ang rumor nga po patungkol nga po sa bagong underbone ni Suzuki talaga naman pong ito at para nga daw pong pinag-match ang dalawa. Kumbaga pinag-fusion, pinaghalo po yung physical appearance ni Smash 115 at yung power performance at makina ni Raider 150 Fi. Ngayon guys, pag-usapan nga po natin kung ano-ano nga ba dapat ang abangan natin sa bagong underbone ni Suzuki na meron nga pong rumor na ang physical appearance niya is na hahawig na nga rin po sa ibang mga motorcycle ng ibang mga brand. At ito nga daw guys ay meron nga pong 150 cubic centimeter engine displacement. Siya po is naka single cylinder, siya po is naka 4 stroke, and siya po is naka dual overhead cam, and ito po is naka 4 valves. Kaya maasahan natin na meron nga po siyang malakas na power output. At pagdating naman po sa kanyang cooling system, siya po is naka liquid cooled engine, at ang kanya naman po fuel system, siya po is naka FI na o fuel injected. Kaya maasahan din po natin na matipid nga po ang kanyang gas consumption. Ang kanya nga daw pong compression ratio is may sukat na 11.5:1, at ang kanya naman pong bore and stroke is meron nga pong sukat na 62mm by 48.8mm. Malaki nga po guys ang kanyang bore, kaya makikita natin na malakas din talaga ang kanyang makina. Ngayon guys, ito na nga po ang inaabangan ng lahat, yung kanya nga pong maximum power. Ang bagong underbone nga daw po ni Suzuki is meron nga pong maximum power na 18.7 HP at 10,000 RPM, at ang kanya naman pong maximum torque is meron nga pong 13.8 Nm of torque at 8,500 RPM. Eto pa nga lang guys yung ibang mga detalye patungkol nga po sa motorcycle na ito, ating nga pong abangan, at kung may mga update nga po patungkol dito, agad ko din naman kayong sasabihan. Sa ngayon nga guys is medyo nasa gitna pa lamang po, pero ito guys is meron na tayong mga konkretong ebidensya sa kanya dahil sa naglabas na nga rin po si Suzuki ng specs ng motorsiklo nila, at syempre guys yung physical appearance nga, kaya abang-abangan natin to. And syempre solid din naman talaga guys yung itsura ng mga underbone ng ibang mga motorcycle brand, pero kapansin-pansin na pagdating nga po sa physical appearance, si Suzuki lamang po ang naiiba. Ngayon nga guys is makikita natin na si Suzuki isasabay na rin po sa ibang mga motorcycle brand, lalo na nga po sa kanyang underbone. Kaya maaasahan natin guys na kapanapanabik nga pong ilabas ang bagong underbone ng Suzuki. Eto nga daw pong si Suzuki Smash 150R. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.